Ibig po sabihin, yung puso natin, yung buhay natin, naka-intune lagi sa ating Panginoon. At lahat ng ginagawa natin, nakikita ng Lord, naka-record po yan. Akala natin, ang pagpupuri ay moron awitan lang po sa no. Broad po ang meaning pag-worship. Lahat po natin ginagawa, punta natin sa church. Pupunta tayo sa church dahil may pangangailangan tayo. Ganon yung mindset natin. Matagal na tayo sumasamba sa ating Diyos. Pumupunta tayo sa church dahil karapat dapat na purihin ang Panginoon. Amen? Palampakan po natin ang Diyos. Huwag natin isipin natin pumunta ako sa church para mawala yung bigat ng aking puso. Sagutin ng Panginoon ang mga prayers na matagal ko nang hinihingi. Mga kapatid, matagal na po tayo sa Panginoon. Alam ng Lord, sasagutin ng iyong panalangin. Ang gusto ng Lord, pagpatuloy ka lang, sumamba ka sa Kanya, makikita ka every gawain ng ating Diyos. Makikita ka sa loob. Amen? At huwag ka na rin magpalit para kumpleto. Praise and worship, at saka word of God, amen po ba? Diba, malalim po yun. Dapat paintindihan po natin kasi maraming mga Kristyano, pumunta sila talagang, lapit na. Last song na yata. Handaan po natin mga kapatid, para patuloy po natin maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po natin. Kasama po natin lagi ang kanyang presensya. Hindi lamang dito sa loob ng church. Pag nandito tayo, muna natin isipin yung gagawin natin mamaya. Isipin muna natin si Lord. Amen? Kasi nakapag-dated ka, Lord, di ba? Kung nakapag-date nga kayo sa mga partner nyo, grabe ang preparation, di ba? Pag nandun ka na sa point na kailangan, wala kayo bang iisipin? Wala kayo bang isipin? Ganon din sa Lord. How much more kay Lord? Pag nandito tayo, pag nagpuri tayo sa Kanya, huwag na natin isipin sino katabi natin. Pagtaas ako ng kamay, baka sabihin ng katabi ko, ang pagpuri sa Panginoon, nahihiya. Huwag po tayo mahiya. Amen? Dahil ang audience po natin ay isa lang. Sino? Si Lord. Siya lang ang audience natin. Nag-isa.